Kumusta mga chong? So, samahan nyo akong buksan tong in-order kong Coco Cream Bar. Itong box ng Coco Cream Bar na to ay naglalaman ng 1 kilong Coco Cream Bar. At syempre, pwede ka raw makakuha ng 85 to 90 pieces nito. Pero 1 kilo pa rin siya. Ngayon, bubuksan natin to at titignan natin kung ilang pieces ba ang makukuha natin sa isang box na in-order ko ngayon. Kaya anong gagawin? Bubuksan! Shay! Bibilangin natin. Wag na pala, nakakapagod. So ayan, bibilangin natin isa-isa at titignan natin kung ilang pieces nga ba yung nakuha natin sa isang box. $87, $88! So doon sa isang box, mas laki tayo dahil nakakuha tayo ng 88 pieces. So lagyan natin siya ulit dito sa box. Ayan. Panigurado ako, kapag nakita na naman ng mga pamangkin kong pinost ko tong video na to na nireview ko na naman ng Coco Cream Bar, pupunta na naman sila dito at kakainin ng Coco Cream Bar o hihingi sila ng Coco Cream Bar para kainin nila. Go! So itong nasa box, mixed taste siya. So halo-halo siyang chocolate, strawberry, and matcha. Kasi yun yung mga flavor ng Coco Cream Bar. Pero pwede ka naman bumili ng isang box na matcha, isang box na chocolate, or isang box na strawberry. Depende sa kung anong gusto mo. Pero in-order ko kasi yung mix para matikman natin lahat. Titikman! Shee! Unahin natin tikman yung chocolate kasi yun naman yung flavor na pinakapatok sa kung ano-ano mang pagkain sa mundong ating ginagalawan. Hala! Masarap pa rin kasi talaga ang chocolate. Kaya, marirate ko to ng 9/10. Shee! Next naman tayo dito sa strawberry. Ayan. Ako medyo hindi talaga ako fan ng mga strawberry, lalo na kapag pinapartner siya sa mga wafer and also sa biscuit. Pero nung natikman ko to last time, masarap naman siya. Good siya compared dun sa ibang mga strawberry flavor na biscuit. Kaya i-rate ko to ng 8/10. Hanapin na natin ang matcha. So dati, hindi ko talaga gusto yung matcha kasi feeling ko lasa siyang damo. Kaya nung una kong nireview to talaga sinabi ko na, hindi ko bet ang matcha. Nung natikman ko to, dun ko naging favorite yung matcha. Ito yung flavor talaga na babalik-balikan mo dito sa Coco Cream Bar. Kaya marirate ko to ng 10/10. And overall, marirate ko tong isang box ng Coco Cream Bar ng 9/10. Unang-una, ay, thank you Lord. Napakarami niya. At sulit siya. Kasi 200 plus lang po itong box na ito. At kung gusto nyo magtinda ka, basta kapag nakabili kayo, tignan nyo muna kung magkano yung pwede nyo ibenta sa mga bata na mas sulit para sa kanila. Siyempre, sulit na tayo sa bayad natin dito sa sobrang mura niya, di ba? Iba kasi daw nagtitinda ng 10 peso isa! Ano yan? Sobrang taas naman ng inflation dyan sa tindahan nyo. Pangalawa, panalong-panalo yung lasa niya. Sa matanda, sa bata, sa mga uncle nyo na baka pwede pang pampulutan ng mga umiinom to eh. At syempre, pangatlo naman, ang linis na niya tingnan at hindi na siya kupi-kupi nung dumating sa akin. Tingnan nyo oh, wala man siyang ka-scratch-swatch. Scratch? Yeah, grabe. Very sulit ng 200 plus natin dito. Kaya kung gusto nyo umorder, just click the yellow basket. Shay! Kumusta mga chong? Tara, kain tayo! Grabe ang init! Nakakapangit. Pero ito na nga, kahit na mainit, kakain pa rin tayo ng spicy. Grabe yung init. Alam mo yung kakaligo mo lang, tapos pinagpapawisan ka kaagad. O kaya kahit nasa banyo ka, nagbubuhos ka parang, ang pawis-pawis mo na. Sobrang OA. Nagbubuhos. Babay pa sa init ng panahon yung gutom ko. Kaya ito, nagluto ako ng pansit canton na spicy. Ang pangit mag-vlog. Eh, hindi lang to basta-basta pansit canton. Kasi itong pansit canton na niluto ko na spicy, nilagyan ko siya ng gatas. Grabe naman ang mga langaw. Ala! Nagdagdag na rin ako ng 2 itlog at saka chichirya kasi hindi pa ako kumakain. At syempre, meron tayo ditong kanin at saka saging. Hoy! Bakit hindi ka umalis? Hindi ka aalis? Saan yung langaw na to? Unahan pa ako sa pagkain. Go! Kain na! Wala na yung langaw. Pwede tayo kumain. Go! Alam niyo kapag nagugutom ako, tapos ang cravings ko is pansit canton, ayaw ko yung ordinaryong pansit canton lang. Gusto ko nilalagyan siya ng gatas. Pero hindi yung gatas na powder yung gatas na condense. Ay, condense. Ebap! Ebap? Oh, ebap. Tama. Para special siya tingnan, tsaka special din yung lasa para sa akin. Tapos mas pinipili ko yung spicy na pansit canton. Pero dahil wala nga yung sweet and spicy, ano lang to, spicy lang. Wala, ang lasa nito. Ito, tikman na natin siya. Sarap talaga niya. Lasa siyang pansit canton na may gatas. Uy, si OA, sobrang sarap niya. Pwede siyang pampulutan, pwede siyang pang-ulam, pwede siya sa lahat. Ano na kapag gutom at nag-crave ko talaga ng pansit canton? Dar! Lagyan mo ng ebap!
Sobrang OA. Nalagyan na ng kanin niya saging. Kain. Subukan naman natin siyang lagyan ng kanin. Kasi masarap din siya inuulam talaga. Promise, itong merienda na to, the best. Pero mas masarap talaga siya kapag may kanin. 5 star. Grabe ang panahon. Kanina sobrang init. Tapos ngayon, medyo malulam. Uy! Sobrang sarap pala kumain kapag wala nang masyadong iniisip sa school. Oo, tama. Kasi bakasyon na namin eh. Medyo bakasyon. Hindi ko alam, baka may bumulaga pang requirements sa tabi-tabi, ganyan. Huwag naman. Alam niyo, mas masarap siya kapag may kasamang egg. Umuulan na. Grabe. Umuulan naman ngayon. Kanina sobrang pawis kasi sobrang init. Pero na, sumabay na yung ulan, kaya i-rate na natin itong bibleta na to. At ang rate ko dito ay 10 over 10! Kumusta mga chong? Welcome back! Sobrang busy ng buhay, opo. Sobrang daming activities. Pero syempre, kailangan pa rin nating mag-vlog kasi wala na tayong pambiling bigas. For today's video, isa na namang episode ng Titikman! Hindi ko alam paano basahin, opo. Ito po kasi mga pagkain nito is from Japan. Kasamnida. Hala, Japan ba yun? Basta lubong lang siya sa amin nung pinsan namin galing Japan. O, di ba? Sana all! Oo, ay, kailan ako makakapunta ng Japan? Nakapunta naman na ako. Kaso nagising rin ako agad eh. Pero syempre, kahit hindi natin alam kung paano basahin itong mga to, alam naman natin siya paano kainin. So itong isa, feeling ko parang cup noodles ang atake niya. Lalagyan siya ng tubig mainit para makain, ganon. So ito na, tapos natin siya lagyan ng tubig mainit at hihintayin na lang natin siya. Siguro after 365 days, pwede na siya. Ay, si OA! Habang hinihintay naman natin to, buksan muna natin tong isang pasalubong sa atin. Tignan natin yung laman. Ay, OA. One eternity later. Ito yung laman niya. Ayan, tignan niyo yung itsura niya. Mukha siyang espasol na maganda lang yung hugis. So, habang hinihintay nga natin to, tikman na natin to. Amoy siyang yung isang pelot, yung ginaganon. Masarap siya. Hindi ko ma-explain yung lasa, basta masarap. Para sa akin, sobrang sarap niya. Kaya marirate ko siya ng 10 over 10. Ay! Ano akong boses? Feeling ko yung mga ganitong texture ng pagkain, magugustuhan to ng mga matatanda. Kaya papatikim natin kay Lola. Saka, hindi naman maalat, hindi naman tama lang. Gusto ko ang lasa. Mauubo. Lasa siyang espasol. Oo, sarap. Nakanap. So ayun, approve siya kay Lola, pero yung mga luto ko hindi approve sa kanya, opo. Siguro okay na rin to, no? Tara, tikman na natin! Oh, ito siya, oh. Lasa siyang hipon. Malalasahan mo talaga yung dagat. So ayan, para sa akin 10 over 10 din to. Kasi masarap talaga siya. Paalala ko lang, sobrang init ng panahon ngayon, kaya kung ayaw niyong mategi, lagi kayong uminom ng tubig, tsaka magpahinga. Opo, wag puro gala naman. Kumusta mga chong? Babiyahe na naman tayo ngayon para sa isa na namang rehearsal. Bakit kasi hindi pa na-invento ang pagtiteleport? Eh di san, mabilis na lang akong makapunta. Muntik pang inabot ng 3 buwan yung paghihintay ko sa gym. Why si OA? Hindi pa man nag-uumpisa yung practice, parang pagod na yung mukha ko. Sobrang saya ko kasi nakatawid ako mag-isa. Pero medyo naligaw lang ako kasi hindi ko alam kung saan ako pupunta. Sa Santo Cristo Church kami magpa-practice ngayon. Kaya nung may nakita kong cross, siguro yun yung simbahan. Kaya dali-dali na akong pumunta habang nakasalubong ko itong mga pusa na to. Nagpabili nga pala ako ng burger sa bestie ko. Kasi panigurado, gutom na naman ako pagdating. Hindi ko na nga sana babayaran. Kaso nakonsensya ako kasi nasa simbahan kami. Malapit-lapit lang naman yung nilakad ko pero medyo nauuhaw ako doon. Kaya uminom muna ako bago kumain. Malaki naman yung burger kaya paniguradong mabubusog ako. Medyo nahiya nga akong kumain sa loob kaya lumabas na lang rin ako. At doon ko na inubos yung pagkain ko. At dito, nag-start na nga yung rehearsal namin. Mag-vocalization muna kami bago kumanta ng bongga. Ang bilis ng panahon, no? Mag-aapat na buwan na pala ako nasa koral. At sa tingin ko, nag-improve naman ako sa pagkanta. Kaya worth it ang pagod. Kahit na naghihintay na lang ako ng
lumabas tuwing rehearsal. Bahala na siguro kung hanggang saan ako aabot. Tapos na nga rehearsal namin dito, kaya after mag-pray, nagayos na kami ng upuan. At nagpaalam na kami sa isa't isa. Uwian na! Kasama ko nga ang dalawang nonchalant kong besties. Maglalakad kaming tatlo papuntang metro. Mainam naman na may kasama akong maglakad gayong pauwi. At sure naman ako na hindi na ako maliligaw kasi diretso lang naman yung daan. Mahina kasi ako sa mga direction. Pero eto, may palatandaan naman na nasa metro na kami. Malapit ito sa McDo. Kaya walang kaligaw. Nagmotor na yung dalawa kong kasama. At ako naman, sinusubukan na naman yung bago kong skill. Ang tumawid mag-isa sa kalsada. Nakakatakot kasi tsaka nakakayang magharang ng mga sasakyang dumadaan. Kaya buti na lang walang masyadong sasakyan na dumadaan ngayon. Maglalakad pa pala ako hanggang dun sa burgeran. At dito ako maghihintay ng sasakyan.